Mga kapatid, kung naalala ninyo, binigyan natin ng reaction video, no? Yung pagtatalak ng Chinese Defense Ministry, 'di ba? At binabaliktad nila na ang Pilipinas daw mga tol ang patuloy na nagpo-provoke at aggressor dito sa South China Sea. No, at binantaan pa nga tayo mga kapatid na mas matindi pa daw ang kanilang gagawing countermeasures. Eto naman mga kapatid, no, panibagong pambabaliktad na naman ang kanilang ginagawa. Pero hindi naman para sa Pilipinas, no. Para daw sa Japan. Ang sabi rito sa title mga tol, Japan hypes up China military threat, no? Kumbaga hina-hype daw ng Japan mga kapatid yung yung China military threat to cover up military expansion intent, no? So ang lumalabas mga tol, dito sinasabi ng China na ang Japan daw ang merong intensyon na mag-expand ng kanilang military mga tol. Yan ang sabi ng Chinese spokesman mga tol. Anyway, panoorin natin to. Bigyan natin to ng reaction video. Nasa sa inyo na lang mga tol kung kayo ba ay maniniwala dito sa mga sinasabi nitong mamang to mga tol. Alam naman natin na ang China ay napakahilig mambaliktad mga tol, no? Yung kanilang ginagawa, kapag pinuna sila, babaliktarin nila yon at palalabasin nilang ikaw ang masama. Katulad na lamang ng pagpuna, 'di ba? Ng US, ng Spain sa kanilang mga ginagawang pangharas mga tol. Ang sabi nila mga tol, pinupuna daw sila ng mga former colonialist, no? 'Di ba? Yung mga former na mananakop, sabi niyang ganun. Sino ba yung mga dating mananakop, 'di ba? Amerika, Spain, 'di ba? Hindi nila tinitignan mga tol na sila yung current, no? Sila yung ngayon, 'di ba? Yung tapos na 'yun eh. Ilan daang taon tayo sinakop ng mga Kastila? 300 taon mga tol. Napakatagal na nun. 'Di ba? Napakatagal na nun at mula nun mga kapatid, wala na, tapos na. Sila, eto ngayon yung panibagong threat. Wala nang magagawa pa yung nakaraan. Binabaliktad nila mga tol. Anyway, panoorin na lamang natin to. Ito. Ayan o. Japan has been hyping up the so-called China military threat, no? Hina-hype daw ng Japan, pinapaingay lamang ng Japan. 炒作所谓中国军事威胁，不过是为掩饰其 Which is nothing more than a usual trick. Usual trick na daw to ng Japan. Yun lang daw yun. Wala nang iba. 摆脱和平宪法束缚，重走 Ito na. Ito yung binabaliktad 或是 nila. 为掩饰其摆脱 Yan o. To cover up its attempt to get rid of the constraints of the pacifist constitution mga tol. Kasi nga 'di ba, ang Japan alam naman natin 'yun eh. Mula nung natalo sila ng Amerika mga kapatid, 'di ba? Pinagbawalan na sila na makisali pa sa kahit na anong gera mga tol. Basta search nyo na lamang mga tol. 'Di ba? Pinagbawalan na sila sa mga bagay na ganyan. No, pero ito ang sinasabi ngayon ng China, no, kino-cover up lang daw ng Japan yung pag-attempt nila mga tol na alisin yung constraint nga na yon, yung pagko-control doon sa kanila about doon sa military nila. 脱和平宪法束缚，重走军事 And return to its old path of military expansion, yan no. At bumalik no sa dating gawain daw ng Japan na pag-expand. 'Di ba? Ang hilig mga kapatid ng China na magrebat sa mga bagay na tapos na, nakalipas na at wala nang magagawa pa sa kasalukuyan at sa hinaharap mga tol. Kasi ang katotohanan mga tol, sila ang gumagawa ng mga bagay na sinasabi nila tulad ng military expansion. 'Di ba? Lahat ng mga itinayo nilang isla dito sa West Philippine Sea at sa South China Sea, anong nangyari, 'di ba? Puro military base. Sino ngayon ang nagsasagawa ng military expansion? 是扩张老路的惯用伎俩。事实上，中 In fact, the diplomatic and defense departments of China and 日 Japan 两国外交、防务部门
一直就海 have 空安全 always 问 been 题 engaged in communication on the issues of maritime and air security. Have always been engaged in communication on the issues of maritime and air security. Mga tol, no? Lagi daw nakakapag-usap mga kapatid. Kaya pala, no? Bigla-bigla silang pumapasok sa katubigan at saka sa airspace ng Japan nang walang paalam. 题保持着沟通，日方完全没 There's absolutely no need for the Japanese side to be so nervous. 必要风声鹤唳、草木皆兵。公布这些数据， Releasing the data proves the Japanese been tracking, monitoring, and 恰 interfering 恰证明日方长期以来对中方舰机近距离 with the 跟 Chinese 踪、 aircraft 监 carrier 视 and aircrafts at close range for a long time. No? Binabantayan daw sila ng mahabang panahon na, which is kailangan talagang gawin yan ng buong mundo, hindi lang ng Japan. Dapat talaga bantayan tong mga komunista kasi mga komunista tong mga to eh. Kailangan talagang bantayan to. 干扰，危害中方舰机安全， Endangering the safety of the Chinese aircraft carriers and aircrafts. Biruin mo, sila pa may lakas ng loob magsabi ng ganyan. Endangering the safety of the Chinese aircraft carriers and aircrafts. Diba? Nagre-reklamo sila sa mga ganyan na minomonitor sila at ine-endanger daw yung kaligtasan ng Chinese aircraft at carriers. Samantalang hindi nila iniisip yung ginagawa nila sa ibang mga barko sa mga kapitbahay nilang bansa. 极易引发海空安全问题。近年来， Sabi niya. 极易 Which can easily trigger maritime and air security issues. Sila nga yung bastos na wala mang lang paalam, bigla na lang pumapasok sa mga teritoryo ng ibang bansa eh. 引发海空安全问题。近年来，日方不顾 And in recent years, in this regard of the international community's opposition, 国际社会的反对，在军事的扩张的 Japan has gone further and further on the road of military expansion. Ayan na mga kapatid, no? Sinasabi nila yung mga ginagawa ng Japan, mga tol, rebat nila yan eh. 道路上越走越远，已经引发周边国 Which has aroused strong concerns from neighboring countries and binabaliktad na naman mga kapatid na Japan has gone further and further on the road of military 扩 expansion. 张的道路上越走越远，已经 Which has aroused strong concerns concern daw mga kapatid yung mga neighboring countries o yung mga kapitbahay na bansa at international community. Parang kabaliktaran ata ah. Parang sa kanila concern yung international communities at saka yung mga neighboring countries ah. Sa kanila concern eh. 引发周边国家和国际社会强 Parang yung sinabi nila rito sa Pilipinas, di ba? No, nakikita daw ng international community, mga kapatid, yung ginagawa ng Pilipinas, kung sino ang nagpa-fabricate at kung sino ang nagpapakalat ng mga kasinungalingan. Yun ang sabi niya sa Pilipinas, mga tol, which is alam naman nating kabaliktaran dahil nakikita na ng international community na sila ang nagpa-fabricate at nag-i-spread ng kasinungalingan. O ngayon, ganun to rin ang ginagawa nila sa Japan. 强烈担忧。我们敦促日方 We urge Japan to learn from historical lessons. 汲取历史教训，在军事安全 Be prudent in words and deeds concerning military security, 领域谨言慎行，多做有利于维护地区 and do more that are conducive to maintaining regional peace and stability. Ito talaga pang ano to eh, pang brainwash nila dun sa mga mamamayan nila eh. 和平稳定的事。中方愿继续 China is willing to continue maintaining communication with Japan. No, sana nagpapaalam kayo bago kayo pumasok sa airspace nila. 同日方就妥善处理海空突发情况 On the proper handling of emergencies at sea and in the air. 保持沟通， Grabe no? Talagang tahasan yung pagsisinungaling nila no? 也希望日方同中方 We also hope that Japan will work with China in the same direction. Ako po, anong direction yan China? 相向而行，顾大局， Take the overall situation into consideration, follow the right path. Yan na naman. Sila na naman ang mahusay. Sila na naman ang nasa tamang landas. 走正道，共同维护 And jointly maintain the stability on the sea and in the air. 海空局势稳定和中日关 As well as uphold the big picture of the China-Japan relations. 系大局。
Kasi etong Japan mga kapatid, isa rin to sa inaagawan nila ng teritoryo yung Senkaku Island mga tol, na hindi naman talaga pinapansin dati ng China yon mga tol. No, hindi nila pinapansin yun. Pero nung nalaman nila na may posibilidad na ito ay mayaman sa mineral o mga langis mga tol, ayan na, nagsisimula na sila. Nagsisimula na sila mga tol. At yun nga, paulit-ulit silang nagpapapunta doon na mga China Coast Guard nila. Pero yun nga lang, hindi sila pinapalagpas ng Japan mga tol. Eh, matindi siya ang Japan Coast Guard eh. Hindi katulad ng Coast Guard natin dito mga tol. In Japan Coast Guard, ibang klase yun. Nang water cannon din yun at saka ng babangga. Yan ang ginagawa nila sa mga barko ng China. Pero eto nga, kitang-kita natin mga kapatid kung paano talaga nila baliktarin ang katotohanan at ginagawa nilang kasinungalingan. No, ano lang mga kapatid klaruhin lang natin, hindi tayo galit sa mga Chinese. Okay? Hindi tayo galit sa mga Chinese. Ang hindi natin gusto yung ginagawa ng gobyerno ng China. Katulad na lamang nitong nagsasalita na to. 'Di ba? Yan ay may basbas ng kanilang pinaka-leader, no? Anyway mga kapatid, eto meron tayong idadagdag na balita. Ito international news. May idadagdag tayong balita, no? Pag-usapan natin mga kapatid yung issue, no, dito sa PhilHealth, no? Ewan ko kung alam na ninyo mga kapatid, yung 2025 budget, 'di ba? Hindi sila binigyan ng subsidy dahil ang reason mga tol ay napakaraming pera ng PhilHealth. Well, maraming kumakalat na mga balita na yung ibang mga anti-government talagang ginamit nila tong issue na to para, alam mo yun, para pasamain ng gobyerno at sabihin, nako, yung mga wag na kayo magkakasakit ngayon at walang ibibigay, walang itutulong sa inyong PhilHealth. Sabing ganon mga tol. Pero eto mga kapatid sa kabila nang hindi sila binigyan ng subsidiya, mga tol, eto ngayon ang binabati ko. Basahin natin, tingnan nyo. 138 million budget proposal para sa anniversary ng PhilHealth. Pucha. Wow! 138 million budget proposal para sa anniversary ng PhilHealth. Umani ng batikos mga kapatid, no? Ayan, alamin natin to mula rito sa News 5. Panoorin natin to mga tol. Binabatikos ngayon ang milyon-milyong pisong budget ng PhilHealth para sa anniversary celebration nila sa susunod na taon. Wow, sana all! Yan ay kahit wala silang matatanggap na budget subsidy mula sa Kongreso. Kaya Pero mo, no, hindi na nga binagyan ng budget, no? Dahil hindi daw nila nagagalaw yung perang nakatambak lang nila dun sa bangko na dapat daw yun na ipinamamahagi, mga tol, sa mga beneficiary o kaya sa mga Pilipino, mga tol. Imbis na ipinamamahagi yun, ay nakatambak lamang nasa 600 billion ata. Mga tol, 600 billion pesos. Imagine mo yun. Anong gagawin dun? Diba? Nag-iintay lang na walang makapansin tapos ibubulsa na lang, di ba? So hindi natin alam kung anong plano nila doon. Pero bukod sa hindi sila binigyan ng subsidiya, mga tol, may plano pa pala sila na magkaroon ng 138 million budget proposal, no, sa anniversary nila sa next year. Kaya naman ang mga beneficiaries ng PhilHealth nangangamba. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samon. My goodness. Sa viral post ng kilalang health advocate na si Dr. Tony Liachon, isinapubliko niya ang umano'y breakdown ng halos 138 million pesos na balak daw gastusin ng PhilHealth para sa Grabe. 30th anniversary party nila sa susunod na taon. Imbis yung 138 million na yan, mga tol, di ba? Pera ng mga yan Pera ng taong bayan yan na naguhulog ng kanilang contribution di ba? Pera nila yan gagamitin sa party, di ba? Kasama sa paggagamitan ng pera ang pagbili ng mga coffee table book, the giveaways, kaliwat ka ng mga party, Nako. funerals, outreach programs at marami pang iba. Hindi ibinigay ng BICAM ang hinihinging 74 billion pesos sa subsidy ng state insurer sa susunod na taon. Pinagagalaw muna kasi sa kanila ang 600 billion pesos na reserve funds ng PhilHealth. Kaya banat ni Yachon, bakit kailangang garbuhan ang selebrasyon kung mas maraming kailangang pondahan sa susunod na taon? Di ba? Celebrations are not important kung sakaling may ganitong klaseng problema when the people are suffering. Celebrations are not important, di ba? Di importante. Parang sa pamilya lang yan, mga tol Kung meron kayong makakailangan pagkagastusan, di ba?
Huwag nyo nang garbuhan yung birthday nyo. Iba nangungutang pa para makagarbo lang ang birthday nila di ba? Hindi naman ganun talaga kaimportante ang handa. Ang pinapasaya mo lang yung mga bisita mo Pwede na lang kayong kumain ng pamilya mo sa labas. Pero ito, balik tayo rito. Sabi niya, important kung may ganitong klaseng problema when the people are suffering. Kung hindi sila ma-call out, hindi nila yan pag-iisipan. Naku po. So hindi natin sila na-call out ng attention, hindi nila yan pag-iisipan. Depensa naman ng PhilHealth, misinformed ang mga pahayag ni Lia Chon. Hindi daw totoo. Anila, proposal pa lang at hindi pa raw pinal ang breakdown na isinapubliko ng doktor. Proposal Ganun pa rin yun Kung hindi napansin at kung hindi nag-leak at kung hindi na isa publiko to mga tol, yung proposal na yan, magiging reality yan. Mas maganda nga na-prevent na agad Wala rin daw irregularidad sa proposal dahil susunod sila sa guidelines ng Government Procurement Act. But that is a budget for the whole corporation para po sa lahat ng regional offices and lahat ng LEO offices. And the celebration po kasi is planned to be done the whole year. Payo naman ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez sa PhilHealth, wag na raw sanang garbuhan ang anniversary celebration. Lalo't nasa higit 21,000 na dialysis patients na raw ang pwedeng makinabang sa 138 million pesos. True. Pagtitiyak naman ng Department of Health, walang dapat ikabahala ang mga benepisyaryo ng PhilHealth. Oras na matuloy na hindi ito mabigyan ng subsidiya ng gobyerno. Sapat pa rin ang pondo ng ahensya para mabayaran ang premium ng mga indirect contributors o mahihirap na benepisyaryo rin ng ahensya. Actually mga tol, ang sabi ni President Marcos mga tol, etong PhilHealth, ang ginagastos lang daw niyan sa isang taon ay nasa 200 billion. 200 billion mga tol. Ang pera nila doon mga kapatid ay nasa 600 billion. So ibig sabihin kahit 3 taon silang hindi bigyan ng subsidy, hindi alam mo yun, hindi magkukulang sa pondo etong PhilHealth. Kaya tigilan nyo na yung pakikinig nyo sa mga anti-government na tao na walang ginagawa kundi masira mga tol. Alam naman nila kung anong ginagawa nila dyan mga kapatid di ba? Meron silang pondo doon na anong gagawin doon, ibubulsa na lang kung sino man ang, alam ba, hindi napansin ng mga tao, di ba? Hindi nila alam. Ngayon nga lang natin nalaman na meron pala silang ganong kalaking perang nakatago lang sa isang bank account mga tol na, di ba, hindi naman daw kumikita. Mas malaki pa nga daw ang nagagastos kaysa sa kinikita nun. Nakatambak lang daw ng maraming taon. Di ba? At hindi na ipapamahagi ng tama sa mga benepisyaryo ng PhilHealth. So hindi sila binigyan ng subsidiya ngayong taon sa next year na 74 billion mga kapatid. Subsidy lang naman 'yon, 'di ba? Subsidy lang naman 'yon, pero may budget talaga sila. At eto nga, ang sabi nga ni PBBM, 200 billion mga tol ang nagagastos nila sa loob ng isang taon. 600 'yun. Pang good for 3 years 'yun 'di ba? Mga nananakot lang at nag-agitate, nagsasabi mawawala ng benepisyo ang PhilHealth. Napakarami po ng pera ng gobyerno. Tama, yung mga nananakot lang yon, ginugulo lang nila yung gobyerno. Nagbabalita mula sa front. Yan. Anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga videong napanood natin? 'Di ba? Doon sa mga mensahe ng China at dito naman about dito sa 138 billion na proposal para sa anniversary party ng PhilHealth. Comment na lang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.